Okay, class. Please confirm daw if nakita na ba ninyo ang kuan, ang screen. Okay, so ang kanya to ang kuan, kanya to ang discussion ka namin online meeting di ay. This is not actually a lecture good nga pure nga lecture since ato subject is kuan laboratory. So I am conducting this para pod mag-guide mo sa pag-perform or pagtrabaho sa inyong kuan laboratory task. So but before kuan jumping to the laboratory activities and also for the follow-up questions, so I hope inyo na klaro ni siya nga slide. Ako na siya nga kuan kaning ato ang kuan module. So naa ako diri sa module and then mo na siya natin diri section theory for laboratory exercise 1, then laboratory activity, follow-up questions. So in this meeting I will discuss a little bit about the theories behind this laboratory exercise number 1. Pero di ta magdugay since kanang kuan man siya laboratory subject. So basically mga kuan lang, mga short lang nga mga concepts diri. And then focus ta or mo-focus ko sa kaning laboratory activity. Kung unsaon niyo pag perform ani or unsaon pag answer if kanang mag-require ni siya nga inyong answeran, and lastly kaning follow-up questions. And then after this again ako na pud mong i-reorient on how to submit the outputs para ma-eliminate ninyo ang kuan, ang deduction sa point. So again walay deduction kung late ang pag-submit, but naay deduction if dili mo follow og instructions. So yan nara. So let's start with the concepts regarding sa ato ang laboratory exercise number 1, which is workshop safety. So class, naklaro na ninyo ang kuan PDF file. Okay na? Okay. So why we need to conduct activities for exercise number 1? So para makaibaw mo sa mga hazards nga present sa atong workshop. So since kay mechanical engineering man mo, and then of course dapat kanang kuan, dapat orient mo daan sa safety, especially kung magtrabaho mo inside the workshop. Then ikaduha is for you to familiarize the different types of workplace hazards and injuries. So naman na siya klase-klase pod. And then the third one is you'll be able to know what is personal protective equipment, iha mga components, and then unsay mga purpose niya. Daghan man siya sa imong ulo, sa imong mata, pati sa imong whole body, and even your kanang torso. And then lastly, ang kuan o pinaka last is you will be able to identify some safety signs and kanang symbols. So ang safety signs comes with kuan safety colors. So ang kada color class nga inyo makita sa workshop, nana siya message nga buot ipahatod sa inyo. So ato na makuanan unya later on. And then for this exercise, since workshop safety naman siya, so ang materials nga inyong kailangan, of course this the manual, so mo na siya kaning PDF, and then just your pen and pencil is already enough, and then the bond paper, of course, where you write your answer or your kanang kuan laboratory outputs. So for every exercise class nagitay section diri nga discussion. So it is where you are going to read the concepts nga atong magamit in performing this exercise. So just a little bit of concepts for workplace hazards and injuries. So when we say hazards class, so mo siya mga ti mailhan nga maybe something might happen sa imo. So unsa ni mga hazards natay upat ka klase. So ang una is the physical. So physical hazards. When we say physical hazards, mo na siya yung mga risk nga makadaot sa imong sa imong mga external parts. Let's say sa imong sa imong
sa imong dunggan kung saba ang workplace, let's say unsa may mga unsa may mga equipments class nga inyong na nabatian diri sa workshop nga mag cause of noise, di ba, kanang mag grinding, kanang grinding operations, usabang kana siya. So kana siya nga is a physical nga hazard kay madawat ang imong dunggan. Then ang best for example niya na is kanang mataga ka from a certain height. So kana siya physical na siya tungod kay siguro baka mabalian ka. So nga na, that is for physical. And then during my OGT, so akong nakuha nito nga mga hazards po, usapon siya kay deadly kay nga to kay sa OGT-han kay kanang kanang shipbuilding. So taas kay ang risk niadto, taas ang risk nga maka-cause ka og mga physical injuries kay you're dealing with kanang mga sheet metals, bugat pa kana siya. So yun, very very careful gid. So muna siya mga physical hazards. Muna siya yung mga risk nga imo makit-an sa workplace nga maka-cause siya og injuries sa imong lawas. Mana siya. And then ay kaduha, second type is chemical hazards. So unsa man siya? Muna siya yung mga butang ni siya nga kanang chemical in nature. So mga pesticides, fertilizers, so para pod sa uban nga mga laboratories. So kung nakay contact ni anang mga anang mga chemicals, so it will cause you harm. Basi imong panit kay ma-burn, or even your eyes kay gets irritated ingana. And then sa ato workshop, ang common nga mga chemicals nga atong man-encounter niini is di ba? Mamintal man ta. So kanang mga kanang corrosive nga mga paints, especially kanang pintal nga pang-coating sa mga metals para dili tayon. So makina siya kanang corrosive kay na siya, and then harmful po na siya sa ato ang respiratory system. So dapat avoid jud ka na, and then dapat magsulod jud ka og safety nga mga equipments. So mana siya. And then aside from kanang mga mga pintal kana pong sa electronics, so since naman tay subject nga electronics, so magamit magita ng gitawag nga kanang copper solution, copper sulfate. Mo na siya motangtang sa kanang magbuhat kag PCB. So kana pod extra careful po kaniana since that is a chemical. So mo na siya mga hazard nga ato makit-an ari. And aside from that, napasay uban. Let's say kanang kanang tig remove og taya sa metal. So kana corrosive kay na siya, then harmful pud na, especially kung magunitan na nimo. So be careful with that. So mo na siya, if natay contact to any chemicals, ang type ana nga hazard is a chemical hazard. The next is biological. Sa biological, wala man kaayo sa workshop since we're dealing with machines man. Wala man ta nagdeal og mga kanang living organisms, unlike sa biology nga kanang laboratory. But if night time, let's say if na research, especially kay kung na mo third year or fourth year, if you're doing research and then basig ma-assign mo sa mga nga part, like you are handling some living organisms during your research, then bantay-bantay pod mo ani kay of course na magay bacteria nga present ini, or maybe na ay mga viruses. So kana siya, ang klase ana nga hazard is biological hazard. So kuyaw na siya, especially in this pandemic, mo gini pinaka greatest biological hazard of all time, COVID. Okay. The next is ergonomic. Ang ergonomic class is basically man siyang hazard sa atong mga sa atong posture, sa atong behavior, sa atong actions towards a certain task. So kanang magputol lang og metal, bisag maggabas na siya proper nga posture class. O dapat na kay sundon ana kay if dili ka mosunod, so di ba maybe the next day after mo magtrabaho, so maulan ka. Maybe dili rason nga kanang tungod kay daghang kay giputol, or siguro ang pinaka main reason is
wala kayong follow og proper posture sa pagputol ni adto. So kana siya mo contribute na siya sa gitawag nga ergonomic hazards. So again, ang ergonomic kay talks about the way you conduct a certain operation inside the workshop, or the way you handle the tools, the way you perform a certain task. So mara gyud ang ergonomic associated with your the posture of your body. So moara na imong tigamaan for ergonomic. So bisag ka nang mag-alsa mo og object. So kanang paglift og object, actually kung wala pa gyud may alamag sa proper nga posture na of course kanang nagyutay technique niya na. Pero ang pinaka best nga technique ana is dapat mo kuan jud ka kanang ipaubos gini imong kanang tiil, then isa dili ingon nga magbako ka. Kay kung magbako ka, then high risk nga kaning imong backbone kay kanang magka-strain. So mo na siya ang hazard sa kuan. Ang last nga type of hazard kaning gitawag nga ergonomic. So kaning ergonomic sa ato gining kaugalingon kay kita man ang worker. So magsugod ni sa ato. So mo na siya. And then let's jump to the common workplace injuries. So ganiha, diferensya sa hazard ug sa injury is that ang kanang hazard class mo na siya ato mga timailhan. So mas maayo maka-identify tag hazard kay ngano para ma-eliminate nato ang mga injuries. Kay mao man to ang mga risk nga atong makit-an, atong ma-observe sa workplace. However, kung we talk about injuries, so mo na ni siya, mo na ni ang resulta. Let's say if kanang wala ka naka-identify sa physical hazard, so mo na ni ang una is ma-fall ka. So mahatak ka on a certain height. Let's say kuyaw date kay ito nga kuan. Let's say kat ka unya ang kanang sana ang ladder kay wala day siya naka position og tarong. So dako ang possibility nga mataga ka. So mo na siya ang effect, the injuries. And then the next one is impact. So ang impact associated po niya sa fall. So kung at a higher level pa jud ka, let's say from a second story building, so kana nataga ka, most likely kuan patay gid ang resulta. The next one is the mechanical injuries. So unsa man mechanical injuries? So kana ning naputdan ka, nabalian ka to, let's say gamit ka og kanang mga kanang motorized nga saw, let's say kanang power saw or circular saw. Nagtanga ka, wala kay proper etiquette sa pag kanang operate ana nga equipment, ikaw ra. So kanang dako ang chance nga siguro ang imong kamot makaon ato nga circular saw. So ang tawag ng injury is mechanical, as a result nga ang kato ang equipment kay hingko siya og harm nimo. So man siya mechanical injuries. Ang noise, so sa noise kana mag-grinding, so sa inyo siguro okay ra kay kausar bitaw sa ka meeting ana. But kung magtrabaho na ka, ayod ka pag ingon nga imo kay irisgo imong irisgo nimo ang kanang imong health. So kay kanang during sa amo GT yun, expose man ng grinding kay metal fabrication man to sa amo. So magputol sila mga metals, mga pipes. And then na differentiate na mo kay man sa pag-GT nako is duhaman na mo ang kanang adtoan nga mga opisina nami sa office o ngadto primi sa opisina sa field, pero mo tanay gid mi sa actual nga trabaho pod ngadto. So kadto saba kayo sa metal fab kay mo ni mag-grinding, welding. So amo na notice nga pag ulit namo marag bungol-bungol gamay kay limang ka whole day makabati ka nang mag-grind. So kana pod maka-affect na sa imong hearing. So ang noise kung expose ka ana, then wala kay proper nga panglaban niini, so mabungol-bungol pud ka. So inga na ba? And are you still following? Mabati paghapon ko niyo class. Okay. So man na siya ang ika-4th nga injury. Ka-5th is toxic. So ang toxic gikan ni siya sa chemical hazards. So if na kay contact sa ana nga
ng chemical, then kung imo na siya ma-inhale, so man siya pasabot diri, kung imo na siya ma-inhale, ma-ingest or ma-absorb, then you will be kanang intoxicated. So intoxicated ka na, kada na ka dadon sa ospital kay if di ka matabang, then there is a high chance nga mamatay ka. So man siyang effect. Again, injuries gali, effect na siya sa atong mga hazards. Next is heat and temperature. So mao po na siya, mao siya contact on hot objects. So kani siya very prevalent gid ni sa ato ang workshop. Why? Because sa ato pod nga field, natay subject nga kuan pod nag-deals with heat treatment. So mag-heat treatment ta, meaning mag-init-init tag kuan, atong painiton ang mga metals kay para ma-improve ang iya strength or ang other niya mga properties. So kana siya, if wala kay proper nga kanang kuan, wala kay proper tools sa paggunit anang mga hot nga objects, and then kanang burara pug ka, so kuan, kung imo to matouch or bisan og sa imuhang sapatos, so more or less madawat imong sapatos or kung matouch po na sa imuhang kamot, mapasok ka. So mo na siyang injury ana niya. And then fire, o kani siya ay lang unta kay kaning fire, it is not only kanang kuan your work or your operation ang madaot, pati pod ang entire workshop masunog pod kundi maagapan. So mo na siya ang injury ani. Di lang ang workshop, kung di po ka dili po ani mindful, so magka-cause po kag mga first degree burn, second degree or worst. So yung ana explosives, kani siya be aware ani mga explosives. So kaning explosive class, unsa may kanang kuan, unsa day hinungdan ani, diba daghang may klase sa mga explosives na may due to chemical or maybe kanang overpressure like pressurized vessels. So are you familiar with kuan, acetylene? Kanang mga acetylene gas, familiar mo anak class? Familiar mo? Okay, so kana siya acetylene. So pressurized man na siya nga kuan, pressurized na siya nga vessel. So if di na siya may handle properly, then explode na. Kani pod pressure, so kani related ni siya sa mga explosives. I think kaning for letter H, focus siya sa mga chemical nga explosives like dynamites or kuan or anything else. For letter I, kaning pressure, so mato siya kaning mga acetylene kuan nato tanks. So kung dili na siya properly sealed or wala na siya gi-secure properly, then most likely mabuto pa na siya. And then the last one is the electrical contact. So based sa inyohang na-observe diri sa kuan class, di ba kay you are already second year, so nakasud na mo sa workshop. So asa nga area ta makakuan ani, makasinati aning kuan electrical contact? Asa man diri sa ato workshop? Asa man ka most probably? Na idea? Or kanang atong equipment diri nga nagamit og kuryente, unsa man sa may mga tawag ana? Can you give me one example? Okay, yes, best example kanang welding. So kanang welding dako, like ang current ana dako kaayo. So beware of that. Basin og patakata ka gunit, magunitan nimo ang usa ka wire. So duha na siya ha, na ang usa ka wire kay connected sa ato ang kanang welding nga torch, ang usa is the ground. Now kung imo na gunitan na duha with your bare hands, then expect na lang nga kanang kuan makuryentehad ka. So beware of that. So moto siya ang mga kuan, mga kanang basic kanang concepts sa workplace hazards. Again, hazards gali mo siya mga risk nya, mapod nay naghatag na tog idea nga kanang certain nga area kay na siya risk nga present. So dapat natong likayan. Now if ever di gid malikayan, so mo na siya maka-injured ta. So mo na siya kung gingon ninyo ang mga list of mga injuries nga may tabo inside a workshop. Okay, so let's jump to the PPE. So I think you're already familiar with PPE. So kung PPE gali stands for personal protective equipment. So mo na siya ang ato ang
protection. Actually ang PPE more na siya pinaka last resort of protection. So kung there's no other way na gali, let's say in a normal operation, so kailangan mo na yung suluton. So di man mamina ang tao, ano mangyapon. So mo na yung pinakala, sige, gamitan lang ni kay mo na ang atong last way para safe ka. So mo na yung PPE. Ang kaning PPE class kay full gini siya. Full body gini siya, full body protection gini siya. Starts sa imong head until the tip of your toe. So mo na siya. And then kaning PPE dagan siya mga types. So ang PPE is siya, comprised of all the protective equipments. Again, gikan sa imong ulo padong sa imong tiil. So let's start with the eye protection. Okay, so ang eye protection, example ani kay eye shields, kaning safety goggles. So kaning safety goggles magamit ni especially kung mag-grinding ka or mag-grinding or metal cutting. So nganong gamit man class, nganong mag-shade man ta kung magkata og metal or mag-grind. Sa may purpose, unsa day naa sa kung magkata og metal, unsa day naa nganong man ta magsulot man ta og safety goggles. Okay, para di mapisikan sakto. Kay tungod kay namo ni sparks. So na sparks since kay mikat man ang metal, meaning nag-remove siya og material sa atong metal. So katong na-remove niya nga material, syempre mo fly man to, mo fly away man to. So mo nang delikado na sa imong mata. So mo na natay mga eye protection. And then of course sa welding usapon na tungod kay nag-joint ang metal, so nagyapon na siya removal of kanang metal or even kanaya coating. So malabay na siya, so delikado na sa imong mata. And then for welding class, dili lang tungod kay sa naay mo spark or naay ma-thrown nga mga nga mga kanang metal chips, but also the intensity of the light. Tungod kay bright light man kay nang i-emit sa ato ang welding, so delikado ang atong mata basig mabuta ta. So sa welding na siya gitawag nga welding filters. So sa welding nato nga sa welding nato nga exercise kay ato na siya ma-discuss further. So mana siya. And then of course face shields. So I think kita tanan naka face shield man, naka-experience na tagsuot og face shield. So mana na siya ang face shield. But of course we have a specialized face shield sa ato apo dali sa workshop. Ang kuan mo sa face shield is kadit nimo siya imo mo gani siya, pwede nimo siya ma-up, pwede nimo siya mabalik dan og down. So kani siya kaning last nga hat sa figure inyo kita mo siyang hood or the shield, face shield nya. Kita kaning blue pod nga hat, kita mo iyang giisa iya hood or iya face shield. Mana siya mas easy siya matatagtangtang, matatagtangtang. So nga na. And then next is the head protection. Head protection mo siya mo protektar nimo sa mga sa mga falling objects. So gamit kani siya sa mga construction sites. Why? Tungod kay of course maghimo man sila, they will construct a building. So ang building kay pa high rise man na. So ang style man sa pagbuhat sa building kay of course di juga maguna di juga maguna sa babaw padong ubos. Maguna magina sa babos padong abaw. So most likely dako kayo ang hazard o risk sa construction site ang mga falling objects. And then even sa atong workshop napo na siya, especially kung atong workshop kay natay mga storage storage system sa, let's say sa second floor, or siguro nanaputay operation sa second floor. So kana siya most likely dako pod ang risk nanaputay hazard sa falling objects. And not only kanang sa mga high rise, naboy some cases nga what if pataka-taka day kag butang og mga tools nya. Ang imbutangan sa imong tools kay na siya, overhead na siya nimo. So kung wa to nimo tarunga og uli then most likely matagakan ka. So dapat na kay head protection. So mo na siya mga safety helmets. So kani inyong nakita sa figure, mga klase ng helmets. And do you know class, kanang helmet dili lang na tungod kay color lang na nga
kuan ha, char ha, kana siyang head protection nato, nana siya purpose. Nani siya purpose ang white, nani purpose ang green, na po ni purpose ang red. So, do you have any idea kung unsay purpose aning white? Na may idea? Class, na may idea? Ha? Ansa? Again? Para asam ni siya? Wala? Okay, ang kaning white, again, unsa to? Wala idea? So, ang kaning white class, sa kuan magod sa industry, kung ano mga to, kay ako na siya naibawan pag OJT po na ho. Kaysa mo OJT, since kan man to, kanang shipbuilding man to, so kuan gid to siya fabrication, nga na naghimo to tong mga barko, nga mga kuan boat carrier. So kaning white nga hard hat, nag-designate na siya sa mga kuan, sa mga supervisor, mga manager, mo na siya. And then kaning yellow, nag-designate na siya sa mga workers. Okay, nakuha ninyo. And then kana pong kaning green, nag-designate na siya sa mga safety officers. Okay, nakuha ra. Again, nandamin ninyo, ang white kay sa mga kana siya, sa mga managers, supervisors, mga taas og ranggo. And then kaning yellow sa mga workers or sa mga cadet. Ang green kay sa mga safety officers. Ang gamit sa safety officers, sila mo tan-aw kung insunod ba ka sa mga safety protocols. Suot ba ka ng imong hard hat, suot ba ka sa imong PPE or wala. Mo na rules sa safety officer sa company. So, since sumanata sa head protection, again, basically mga hard hats na siya nga tong magamit. Ang footwear, kaning foot protection, so man safety boots. So, kung inyong nakitaan, ang commonly used goods sa industry is kaning gitawag nga steel toe caps. So ang steel toe caps, unsay inyo nasabtan class so far sa steel toe, like ang entire shoes kay made of steel unsa man, or ang tape ra. Okay, so ang tape ra ha kaning tumoy. So nganong kanamang tumoy ra mo ay gitawran, since mao man ay pinakahuyang sa atong tiil. Tagakan kay na sakit, di ba? Sakit baya kay matagakan ni atong mga kuan dire. Mga atong tiil kani atong kuan. Sakit kay na siya. So mao nang gibutangan na dira og kuan, steel cups. Kay mo na siya protect in case nga matagakan ka. So pagtagak, wala iya ra i-absorb ang impact. So iya mahatagag protection ang imong kuan, imong tiil. So mo na siya purpose. So dapat imong footwear pod is dili po ni siya class mo serve as kanang protection sa mga kuan, sa mga falling nga mga objects. Mo prevent po ni siya og saman electric shock. Tungod kay kani siya kay well insulated because this is made of rubber. So mo kanang kuan prevent ni sa imo from being electrocuted. Kay insulator man ni siya. So kung naka sa areas, especially sa mga damp na areas, so when we say damp areas, may mga tubig-tubig, may mga lasaw, nya napagyud ka sa workshop nya ang lasaw pagyud kay dool pagyud sa welding area. So mas safer nga naka safety boots. Kaya ang safety boots mo act as insulator. Okay, ang next is ang hand protection. Hand protection, basically mga hand gloves ni siya. And then ang hand gloves pod, di na siya kuan ha kay sa ato baya. So, sa mga Pinoy, ang hand gloves kay universal kaayo. Bisag ang simple hand gloves for gardening gigamit sa pagwelding. Bisag ang hand gloves nga panglaba gigamit nga na. Actually, nanay mga specific use ana class. So ang hand gloves for kanang gardening ngadto ra gyud na siya, intended for soil ra gyud na pagtanom. Napoy hand gloves nga for kana electrical nga operations, para na pud na ngadto. Aya gyud gamita ang
kuan class ay good gamita ang kanang hand gloves for gardening sa welding, tungod kay ang kanang sa welding class, kanang hand gloves nga itong gigamit sa welding is dako kay na siya og kanang index para moprotektahan siya sa kainit, kay di ba na mga sparks. So kanang sparks init kay na siya, mga tiny piece of metal nga mo land sa imong kanang gloves. So kung kanang imong gloves kay ordinary na nga gloves, kanang sa mga pang-gardening nga gloves, of course mo penetrate tong init nga chip of metal. So most likely mapasa gid ka, and naka-experience gid mi ni ana. Ton kay during sa among time may ka kuan or limited ra ang kuan hand gloves ni adto, so amo lagi tungod kay para makapasa, so gamit mi og kuan, gamit mig mga ordinary nga hand gloves. So mo ta mo na pala sakit kayo kay tungod sa physics sa welding. So mas better gid nga mo gamit ka atong hand gloves intended for welding. Kanan siyang hand gloves nga intended for welding, inyo na ma-differentiate. So sa kaning nga figure, kaning brown, kaning center mo na siyang hand gloves for welding. Dako kay na siya, and then mo extend na siya hanggang elbow dilapit sa kuan, murag before sa imong kanang biceps. Kay before sa imong biceps mo extend na siya, daw kay na siya kuan, daw kay na siya og kanang coverage sa imong arms para maprotektahan ka sa mga sparks. So mana siya, and then kaning remaining nga mga gloves, so siguro sa other kuan siya, maybe electrical operations or kanang kuan DIY ra, mga simple nga mga hobbyist nga mga pang-hobbyist or home gardening, so nga na siya. The next one is protective clothing. So as you can see sa figure, natay upat ka tao, and then naay common sa ilaha kaning silver nga mga lines. Class, unsay pasabot ani mga silver nga mga lines? In your own understanding, unsa man na siya kanang mga silver nga mga lines? Unsay purpose ana sa atong protective clothing? Ansa? Okay, so para visible sila, di ba? Especially kung magtrabaho sila og during kanang kuan, ngitip na nga mga oras, especially kanang sa mining nga part. So kana importante ni sila, or even in the construction site kay na may mga overtime. So kana siya mo aid po ni mga hala naaday tawo ngadto, especially kung kanang magamit kag mga kuan like naay mag kanang operate og mga kuan, let's say mga forklift or kanang mga dump trucks. So di ba kay naman na sila kuan, so once ilahang naka-on ilahang kanang headlamp, so kung ila makita kani una din yung mga mo reflect, meaning na ay tao or na worker pa. So mao siya ang signal para ma-communicate ang usa nga oy napada siya, napay tao. So manay purpose sa kanang silver nga kuan, silver nga mga lines nga naa sa atong protective clothing. And not only that class, kani po atong protective clothing, dili ingon nga pachuchoy ra ni. Dili po ingon nga kanang gusto kog yellow, gusto kog orange, na po na siya purpose. So kaning mga safety nga mga colors, na siya purpose. So kung for kuanta, for kanang orange ta, so kana siya risgo na siya nga kuan, risgo na siya nga trabaho. Dako ang hazardous kana siya. And then ang yellow pod, naabo na siya i-intend nga message. So nana siya kuan specific pod nga kuan, specific nga kanang kuan, specific nga area. And then kung nakabantay mo sa pasar, silang gigamit kay brown. So brown na siya kay grabe ang chemical sa kanang toxic kaayo. So mana siya, dili lang ingon nga pakuan lang ni, pachuchoy lang nga na something. And then kanay pong protective clothing pod class, di ni siya kanang kuan na, di ni siya pareha sa cloth nga imong gisulot like imong normal nga mga t-shirts. Kani mga protective clothing is specialized ni siya para mo protect against kanang kuan chemicals. Di ba ang chemical kay usa sa mga hazards nga atong makitan sa workshop. So kaning PPE nga clothing, kaning protective clothing nato ang atong gisulot, kuan ni siya kanang nana siya kuan specialized na iyang fabric para kung matud-an kag mga chemicals, then di din na siya mo penetrate agad-agad or di din siya magisi or ma-worn out. So nga na siya.
And then sa atong PPE pod, kung kabantay mo, na PPE nga separate siya na ay t-shirt nga PPE, then short pants. Na po'y PPE nga full na, like kanang usa na siya ba. Imo siya i-zipper sa tunga, then largo na sulot. Murag whole body nga PPE. So kani siya inyo nakita diri, kaniyang PPE kay half ni siya. Na kay kanang sa long sleeve, then napud kay pants. So nga na. Next one is ear protection. So, I think common sense na ang ear protection is, of course, para na siya sa noise nga hazard. Okay? Or ang injury due to the noise. So, man siya na atay mga ear muffs o ear plugs. So, in this figure, ang ear muffs ani kay kani. Nakasulot ng kaning sa ubos, kaning mga gagmay. Kanang ear plugs, kaning ear muffs dahil kaning sa babaw. Sorry. Kaning ear muffs kanang mura og ma-headset. Kaning kuan. Mo na siya ang ear muffs. Ang ear plugs mo ni siya. Kani i-insert sa tungtunggan. Kani nasa ubos. So again, kung yung tag ear muffs, kanang murag headset og porma. Chill ba. Kanang listening to the music nga na. So mo na siya ear muffs. Ear plugs mo ni siya. Kani nasa ubos. And then sa amo pod kay during sa akong OGT kay kuan ni siya kaning ear plugs dapat din siya pwede i-exchange tungod kay of course dapat mo consider pud ta sa hygiene sa usa kay kisuksok ko ni siya sa imong kuan sa imong dunggan unya di na ni pwede uli pud ngadto sa safety nga kuan sa safety nga kanang office kay tungod kay personal naman ni siya kay lain sad kaayo isulot sa imong kauban pagkagahapon then kanang pinakasulatan na karon ay man pong gisuksok sa imong dunggan so lain kaayo. So kaning ear muffs personal na siya. So ihatag ni sa taga safety office so, sa mo gihatagan jud sa tagsa. Kaning ear plugs. Ear muffs how sa mga kani sa mga work nga nag-require gid nga kani basaba na jud kaayo. So kaning ear muffs. Tuma siyang ear protection. So maraton natay pila usa duha mga 4 or 5 ka kuan 5 ka mga kanang kuan personal protective equipments sa atong whole body. So mara siya ang PP and then the last one is of course sa workshop di ba nakabantay mo na may mga suwat-suwat so sa purpose ana of course mara siya mohatag natong information kung naabay risk unsay buhaton o unsay kailangang buhaton kung na-injury na ka or naana ka na ang hazard. So, mara siya ang kaning safety signs and colors. So, matay purpose sa mga safety signs, kanang mga butang dira nga, kanang please wear PPE, nga na, or kanang sa bisag event sa gawas, nga ito makita, like no parking. So, kanang mga safety signs na siya, nga dapat nato sundon. And then, kani po mga safety signs and colors, dila ingon nga, color lang po ni, na siya purpose ang kada color sa ato mga safety signs. And kana siya gikuan na siya giplanuhan na siya sa atong mga kanang mga kuan sa atong mga kanang kuan standard institutions like ang OSHA ug ang kanang ISO. So kung mayon tag kanang safety signs nga naa siya red, na siya white ug na siya black, pasabot ana hunongon nimo ang usa ka activity. Example kaning stop sign. So di ba? Na siya red nga circle then gi-crush na siya bar sa tunga then na siya black nga kanang kamot so meaning stop ka and then iya background is white and then what else unsa pa inaani nga mga examples kanang no parking di ba ang no parking kay na siya circle nga red na po siya crush out sa tunga then na ay kanang suwat nga black nga P iya background kay white kana siya meaning stop ayan na buhata. So the same thing with kanang kuan, the same thing sa atong workshop, ato pa na siyang bigitan. So again, kung makita mo nga na, pasabot ana ayaw buhata. Ayaw buhata ang usa ka activity or ang usa ka operation. The next one is natay red, natay makita nga red and then naputay makita nga white, pero kana siya nga white gigamit na siya sa mga symbols o sa mga text. Unlike sa first nga example, kay dira ang white gigamit ra sa background ha. Ang white gigamit ra sa background and then ang object kay colored in black.
But on the second example, ang white kay gigamit as an object or a symbol and also the text. So if makita mo niya nga na nga kanang color sa atong safety sign, nagpasabot na siya sa mga kanang safety signs nga gigamit sa ato ang fire equipments. So unsa man siya, mga atong fire extinguisher, ang location sa atong fire extinguisher, or any devices nga kanang mo kanang put off sa fire. So mo na siya ang symbol na kay red. Ang red ani is ang background na. So ang red ang background, ang imong mga symbols and text kay color in white. Okay. The next one is yellow. Ang kuan sa yellow is mo na siya ang background, and then ang iya pong suwat is color in black, whether mapa-symbol pa na siya or mapa-text. Pasabot sa yellow gali, yellow imong background, black imong text. Let's say kanang danger, high voltage. So kana siya yellow man na yung background niya, naagay mo kilat-kilat na sign, danger then high voltage. So kana siya pasabot na siya nga warning sign. So meaning na risk, or in short na hazard anang area. So again, if ang background kay yellow, then ang symbols or mga text nga gisuwat sa anang background is in black color, then pasabot na siya nga that is a warning sign. So again, na siya sa mga electrical hazards or even sa atong mga mga sa atong mga equipments are. So let's say naipasabot nga kani warning, let's say warning, guba biya ni ang iyahang handle nga na. So kana pasabot kanang be extra careful. Mao na mga warning kay kung imo na siya ignore, then dako ang chance. Okay? Dako ang chance nga kanang madisgrasya ka. Whereas kung kaning stop gid class, fully controlled ka nganuman sa stop nga sign ayaw jud buhata. Sa kaning warning sign medyo pwede ba ka makabuhat sa warning sign, but with extra careful lang gyud ka. And then next is the green. Kung naay green nga background and then white ang gigamit para sa mga symbols and also the text, then kana siya nagpasabot nga for safety safety nga mga information. So unsa na siya? Let's say kanang di ba nakakita mo mga fire exit? Di ba? Mga familiar mo na class sa metro, di ba na mga fire exit? Nakakita ba mo anang kanang murag rectangle nga naigisuwat nga fire exit? Kinsay nakabantayan na sa metro or any malls? Di ba na siya? Okay, so if green ang background, then ang yung mga symbols of text kay white, then nagpasabot na siya nga safety information na sila. Let's say mo na siya ang emergency exit, so safety na siya. Or during mag-earthquake, mao ni siya ang atong diri ang atong kanang meeting place. So kana siya mga safety na siya. Let's say in case of this way, this way to fire exit. So kana mga arrow nga gigamit naka-green na siya, and then ang caption niya kay naka-white. Mao siya for safety na siya nga mga information. And last nga color combination is ang blue background and then white na pod ang gisuwat para sa symbols and text. So, pasabot ani class is mandatory action. So si pasabot sa mandatory action, dapat mo na imong buhaton. Mura na siya nagtell og kanang direction. Let's say kani siyang example. Let's say please kanang wear your hard hats. So kana siya mandatory signs na siya, naka-blue na siya. So kanay magong blue kay di ba makakalma na pod ni. So mao gito yan siya nga blue kay kanang for naman siya for your information man. Let's say please wear eye protection. So okay ra. Ear protection, kaning foot protection, and high visibility vest. So man siya nag-inform gyud nimo nga mo nay buhaton. Now the reason why kaning gibutanig red, kaning ayaw buhata nganong red man, because di ba ang red kay nag-imply siya nga murag na danger gyud, like danger gyud kaayo mo nagigamit na siya para sa mga
kuan para sa mga lugar nga kailangan di jud ka pwede dira, or sa mga operations nga di gid nimo buhaton. And even fire, of course fire is very very dangerous nga dapat di gid mahitabo. So manang ang gigamit pud nila kay red. For warning, yellow. So I think yellow kay common gina siya, especially sa mga construction nga mga equipments. Diba kabantay mo sa mga bulldozer, sa mga bako, nganong ang combination na kay yellow man og kanang kuan black, tungod kay giwarningan ka nga ay papadaol dira kay basig makuan ka, maigo ka or something, madisgrasya ka. So mo na siya ang warning, medyo kuan lang, medyo konting ingat lang mo ni kuan ani siya sa yellow, konting ingat lang. Kaning red gyud ay jud buhata. And then ang green, so diba green makarelax sa mata kay of course in case nga nagkakuan na kanang nagka-adrenaline rush na ang tanan, of course mas kalma kani siya, makapakalma ni sa iyong mata, makita ni nimo, then sure nga kana siya, it will kanang lead you into the right way. So man siyang green la gamit, kay lain po kay red igamit mo nag emergency exit, di ba? Ang red gyud kay something na may danger mo impose. So that's why for safety nga mga informations, green ang gigamit, kay mura kag pakalmahon ka ba nga dapat di ka maka-feel og kanang magpanik ka. So nga na mo ang green lang gigamit. So kani siya gi-impose ni siya sa mga international nga mga standard, international mga standards such as ISO and the OSHA, or Occupational Safety and Health Association. Okay, so I think we are already done with the kanang concepts nga magamit nato sa kaning laboratory exercise. So ngadto ta sa kuan mga laboratory activities. So naka-open na ba mo ani? Nara ba'y naka-open sa inyo? Nara naka-open na sa inyo or wala pa? Wala pa? Naka-open na. Okay. So, kuan mo na ni siya. Since laboratory exercise number 1 is more on workshop safety man gyud, so wala ta ni mga i-conduct or simulate, kay of course this is kuan naman gyud siya. This is just to inform you before mo or before ta mo conduct mga exercises. Mao gini una, dapat safety first. So dapat familiarize mo unsay mga delikado sa usa ka lugar, kay di ba bisag mga tumog usa ka lugar, of course imagine if familiarize di ba ang lugar basig unsay naa dira. So the same pod sa ato workshop, kani atong subject dapat i-familiarize nato kung unsay mga safety, unsay mga hazards, unsay mga possible injuries, kay para ato na sila malikayan. So for laboratory task, we have 3 tasks. Ang una is the identification of workplace hazards. Sa inyong buhaton ini class is, sa inyong pag-answer ani is inyo na identify kung unsa ni nga operation. So again, operation ha, dapat operation. So sunod lang ta, identify the operation kung unsay gibuhat aning nasa picture. Mo na inyo isuwat, bahalag kuan na ay chance ani nga magbalik-balik ra siguro ang answer, na po chance nga dili. It's up to you. And then isuwat ang mga possible hazards. Ako, I would rather prefer nga kanang sa inyo yung kaugalingon gali based sa picture, kay siguro base nang uban mag-answer dira nga coming from the definition nga nasa Google. So gi-discourage yun na siya nako, kay I want you to learn based sa kung unsay nasa figure. So unsay inyo makuha dira, like marabag kuan ba kanang free ka nga mo comment sa iyang gitrabaho, kay di ba hilib ya tamang manguan mag-scrutinize. So kani scrutinize ang picture unsay mga hazards nga niya, like the way siya nga mi gunit anang mga equipment nga nadira, or unsa ba kay delikado ana nga kuan. So isuwat yun. Gi-discourage ta mo nga la ako ni search ba unsa may hazard nga nadiri. So sa inyo nakita, di ba, common sense naman because we're humans. So kay ba man ta unsay delikado ani, try to imagine yourself ka nga let's say kanang kuan ikaw ba kunoy kuan, or ikaw may mitira ana or mi duan ang operation. So imo i-imagine mo ko galingon, then unsay mga hazards. So again, ang hazards kay mga risks na siya.
and it is kanang kuan, it is different from the injuries because the injury is the effect na. Again, ang hazards, mga risk ra na siya. So please follow instructions. So identify ang operation, then ang possible hazards. Walay pangutana ani. Question regarding ani pag-answer. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ra ka mga pictures. So okay ra. Nakuha ra. Okay na. Okay. For task 2, this is all about personal protective equipment. So anyong buhatan is you're going to illustrate, so drawing, and identify what PPE should a worker have to wear when he or she is to perform shielded metal arc welding, or it is known as SMAW. Kanang shielded metal arc welding, mana inyo kang common nga makita kung na mga mag-welding, especially kung na mga welding nga i-release sa Facebook, mo na siya kanang mag-spark nga na murag gunita ng tao nya na murag stick nga may extend nya mo siga-siga, mo na siya gitawag nga shielded metal arc welding, SMAW. If dili mo kanang familiar ani, then you can watch also kanang mga YouTube videos nga nagwelding siya using shielded metal arc. But anyways, kani siya atong po ni siya i-discuss later on. Then naadri, the PPE should be specific to the name and description of the eye, head, foot, hand, and the protective clothing. Okay, as what I have told you before or earlier sa to discussion, kanang PPE na jay unsa man na siya kanang kuan kaugalingon nga purpose, dili ingon nga na general PPE. So ang PPE kay mag-agad kung asa kung unsa nga type of work ang imong gi-deal. So for welding, mao ni siya in the construction site, mao pud to siya. Kaya sa construction site lahi ra ba na bisag kanang sa mga traffic enforcer, di ba? Lahi man siya. Walay bagay mag full PPE ka, traffic enforcer ka, kainit nga banta ka sa init, nga na ba? Bagay-bagay ba? So the same pud area. Dapat specific ta ha. Dili kay may nga lami imong drawing. Nindot ra imong drawing nya, imo ra gi-label nga to nga this is eye protection. Oh, wala man na ka-specific kay daga man tong klase-klase. Unsa man tong eye protection? Is it kanang koan? Is it kanang welding filters or just pure nga sunglasses? Basig sunglasses ra na or safety goggles? So nga na ba? Please class be specific. And then sa kanipod nga koan, don't need to worry nga bati kag drawing. Basta lang kanang drawing nimo atot pod ma-visualize og klaro nga PPE gina siya. So ay lang pud kay tong kanang di na kay gid maklaro. I know nga kanang makaya ninyo pag drawing. O kung hindi kay ba mo drawing, pwede ba ka magpa-draw sa imong igsuon, mag-igsuon. So kan ba tabang lang ba? May lang tabang. And then na may question ani. So pwede mo makagamit lapis o ballpen. So it's up to you. And don't forget to label. Good. Yeah, be specific sa kanang name o kaya description. Okay, pangutana. Regarding aning task number 2. May pangutana? Okay, wala pangutana. So, if may pangutana, then let's proceed to task number 3. So for task number 3, this is accident investigation. So sa accident investigation, so ingon diri, search for a case or accident involving a worker in an industry. So ini accident bahalag dugay na kay to as long as siya worker siya nya na siya sa industry, within the industry. Ayaw po nang sa agricultural industry or kanang sa mga sa mga pagkaon. Kana pong relate sa ato kanang sa manufacturing industry, nindot kay na siya nga example. And then briefly discuss what type of hazard, so matong yun mga risk nga naadya o ang injuries. Of course, since na aksidente naman meaning nahitabo na gyud na nag-epekto, so meaning na yung mga injuries present and its possible prevention. So sa imo ning kaugalingon, or you can also base the article nya mas mayo modagdag ka. So mura bag imo ma-suggest ba ay ang dapat dayon tanyo buhaton adto kay naging ani siya
para next time iyan na pud ma-prevent nga na ba. So in this way class, mga kwanta kung unsay pay ato improve para malikayan nato ang aksidente sa workplace. So mana siya inyong buhaton. Brief discussion lang, like describe lang yan na. And then don't need to write a very long, and then nabalik-balik na ang thoughts. So brief discussion lang, and then ayaw po ng brief discussion nga mubo ra kaayo nga wa nimo na storya ang mga important nga parts. So of course gamay ra pud ka na grade. And then don't forget gid class, kani gid importante ni siya, don't forget to cite the source of the article and include the picture of the accident. I-cite ha, kung dili mo kay ba mo cite, ma-search man na. So pag cite, like pwede ra ang kuan, copy paste ra ninyo ang website kung namo sa website, pwede ra pud kung namo sa book or in newspaper, isuwat lang ang headline kay just to verify kay basi nagmaumaw ra pud mo dira. So dili na pwede sa ato adri nga subject. So kailangan i-cite ninyo hay, wala na citation, expect na lang nga kamay ra ginagrado. Okay, pangutana. May question regarding sa mga task? Okay, nakuha na ta from task 1 to task 3. May pangutana ani. Okay, if wala pangutana, then let's proceed to the follow-up questions. So again, i-submit ning laboratory activity, then naputay lain nga i-submit kaning follow-up questions. So sa follow-up questions, mao siya mga guide questions ani siya from this exercise. So mao siya guide questions. So na siya question number 1, 2, number 3, number 4, number 5. So we only have 5 questions. Okay? At actually mga mga questions. So I only i-google kay wa kini sa Google. So it's ang answer ani kay sa imo gid kaugalingon. It's your own opinion, and then ang imong points nga ma-earn magbase po sa imong explanation. And dapat imong explanation dapat dili pod nang pang out of this world. Dapat connected pod siya sa atong discussion nga safety. Since ang ato ang questions po diri kay connected man pod sa safety nga discussion. So again, ani kalimti, answer the questions from 1 to 5. And then kung nahuman niyo yung answer, so man siya ha. May pangutana ni. So man siya, why is it not allowed to use cotton daw? So man siya mga usa sa mga examples. Again, answerin ni siya. So wala may pangutana, then proceed ta on how to submit the outputs. So this is just a review, and then ako gid mo gibalik-balik ini para wala deduction sa points. So kani siya for task 1, so write or encode your answers in an A4 size bond paper with 1 inch margin on all sides. So dapat naka 1 inch na. So dapat naka 1 inch na siya. Then use Arial 12 kung mag-encode ka, Arial 12 ang font style, and then ang font size kay sa Arial. Font size kay 12. Then ang heading put at the top of the bond paper must have your dapat yun ha, way kuwang. Dapat na imong pangan, na ang course o ang title, course title, and then the offering number. So ang samdo siya, that is MTech 121 workshop theory and practice, and then kung sa kang offering number, either Z121 or Z127, indicate na siya. And then of course the laboratory exercise number and the title, kailangan na siya kay basig asa na exercise kung wala gay na basig masaag na akong sort, so madugay pug ka ingon ana. So naay question, sir, ang sa guide questions answer na po ba idiretso? Oo, pwede ra nimo isuwat dayon ang nimo answer. Pwede ra dili isuwat ang question or ang situation. Pwede ra largo answer. So let's continue. So man to siya for task 1. So gadto, pwede ra din nimo like figure number 1 mo na siyang operation, then mo na siyang hazards, mo na siya, mo yung buhaton. And then
For task 2, draw your output in an A4 size bond paper. So same magyapon, 1 inch margin sa all sides. Ang heading at the top, mo follow yung gato, pangani mo, course title, and the offering number sa nga section, then the laboratory exercise number and the title and the task number. Butang ipod og task 2 na ba na, basig task 1 na or unsa ba. And then you can use either pen or pencils as mode of illustration. Bawal ta magkapi-kapi og mga kanang nakakuha na digitize na pag nga illustration, bawal na siya. So dapat it's your own hand yun, either nakalapis or naka-ballpen. Anara. Then don't forget to label kay as written on the direction of task 2. Mano siya, ayaw kalimti pag-label o pag-add og description sa kada PPE. And then for task 3, write or encode. So pwede nimo manually nimo suwaton or naka-encode siya. Again, A4 size bond paper gihapon with 1 inch margin on all sides, then use Arial 12. Then the same ra gyapon ang heading, pangan, course title, and offering number, and then the laboratory exercise number and title, then the task number. And then ayo jud kalimti pag cite ang article. So ako naging balik-balik diri. Then dapat to'y magkapareho mao po na ato ang kanon. Ako na magkapareho, siguro i-average inyo ang duha ka mga scores. Yan na. And then failure to do so will mark incomplete with this exercise. So maro po ni siya. Wala to siya deadline, but I'm very strict with the direction. Anyways, di man siya lisod ang direction. Dili man nga papaliton mag-ingani or something ingana. Di man siya lisod. So please kuha na lang. Please follow na lang. And then daghan kid class. Bisag daghan mo, daghan pa jud gihapon nagma-aksidente ra. Okay? Then the last one is for guide questions. So for guide questions, write or encode your answers in any type of paper. So sa guide questions, dili ko strict ani. So pwede mga sketch paper, pwede gilupad, as long as readable siya. And then kung gusto mo encode, again, use Arial gihapon. Then bisag naka-sketch paper mo, butang igid gihapon sa proper nga format sa heading. Imong pangan, course title, and offering number. Then the laboratory exercise number, title, and of course the task number. Siya. So kanin siya kay guide question mo siya. So guide question ay butang. And then pwede mo makasubmit either of these two methods, online or via courier. Kung online mo, again PDF file akong dawaton. Naka-word na siya, dili pwede. Then gamit mo ang mga cam scanner. Kanin gamit ko ni cam scanner, imo ra picture na imong output, i-convert into PDF file, then submit nga to sa atong VSU e-learning. Walay mag-Gmail ara kay di mo po na problema tungod kay wala man ni deadline. So you can submit anytime sa VSU e-learning sa atong kurso nga MTech 121. And then if lisod yun ang sitwasyon, so gusto mo pa LBC ra, so you can have it via courier. Then i-address lang nini pod, ay kalimtig address ang akong pangalan, then Department of Mechanical Engineering, CET, BSU, Barangay Pangasugan, Baybay City, Leyte. So yan siya. Pero ang via courier magod, dugay ni siya. So expect po niya basin madelay ay mga grades in the last day of the semester. And then again, ako yung balik ari, failure to follow these instructions will have deduction of points. So mara siya. Deduction of points. And then I think more na, that's all for this laboratory exercise number 1. So mara nito ang unang laboratory. So nabo may question regarding sa ato ang laboratory exercise number 1 sa mga task. Na ba? Naipangutana? Are you still following class? Napa mo? Okay, wala na ipangutana. Wala na. Okay, if wala na ipangutana, then ako i-add diri. This is for laboratory exercise number 2. So since ang laboratory exercise number 2 kay all about layout and measuring tools mo to siya. So
amo na planuhan ari is natay gamay nga kuan activity sa ani kay since for exercise number 1 kay more on information naman to siya about workshop safety. Kani siya is nanagid mo i-conduct nga activity. So advance na lang kay that is next week. So next week ni siya nato i-perform. So kaning blue dye. So kaning blue dye wa man tay katong for metal, maghimo lang tag kuan improvise. Na may blue dye for clothes kaning anyel. Familiar ba mo ning anyel? Karon po mo nakabati ani or nana mo yung knowledge ani kaning anyel? Kani anyel. Andam lang mo ani. Then next is compass. Balag bag-o pa na or daan gamit gihapon na. So kuan na lang if wala mo dira, panghuam na lang if ever sa mga silingan inay mga compass. So kani siya gamit og compass. So wala ta mo gi-encourage nga mopait og bag-o. Ang daan pwede kay mo apply kay ang compass this would serve as our divider. Ang divider man gud nga tool kay usa sa mga layouting tools. Compass. Next is zip ties. Kani familiar ba mo ani? Nakita na mo ani zip ties? Okay, zip ties gamiton ni nato para maka-create mo og improvise nga divider kay of course palit gyud mo divider mahal na siya class. So since nagkalisod man taron so improvise na ato And then mga important nga mga tools atong gamiton sa inyong balay kaning scissors, cutters and ruler. And then wood nails. Think na amo ani tanan and then lastly is aluminum cans. So makakuan man siguro mo aluminum cans no. Di ba lisod? Aluminum cans bisag usara ka buok. Kana na ning Y-sod ha. Wala na na-sod kana aluminum cans. Okay ra? So with regards to our materials for the upcoming laboratory exercise for exercise number 2, nabo may mga comments or suggestions ani? Kaya ra ba? Aluminum can? Tagsa ni. Kaning blue dye dili po ni tag 5 kilo ha. Gamay ra gid. Gamay ra. Kay picture ni siya actually gamay ra tong kilo na ni. I think ang anyel mapalit ra man ni sa mga tindahan. Pwede ra kay tag 5. Dagan so tag 5 nga na. Ambot di pa ko sure kung unsay current ani nga price. Dugay na po ko nakapalit ani. Barato jud ni, barato ra. Then for compass, kung namoy nagamit nga compass, pwede kayo. Okay, question? Zip tie. Oo. Pwede ra gamay. Kay para na kay ang zip tie mo ni ato ang gamit panghikot sa wood nail. So nako ikon dito kung ang kaning zip tie mo gud nindot ni siya kay kaning wood nails ato ni siya ihikot di sa imong kompas. Maong zip tie ang gipagamit sa inyo, pwede gug lastiko. Pero base wala dili kay siya mo piit kaning zip tie kay mo secure ba ni siya. Imo ning birahon di ba piit kaayo. So ma-secure na ang wood nails sa kaning legs, usa sa mga legs sa kompas. Mao siya purpose sa zip tie. Pwede ra ang pinakagamay. Ayaw tong dako, mahal jud kay dako class. Gamay ra pili Ang gamay nga zip tie. Anyways, mag-release mo ka video pod regarding sa pag-perform aning laboratory exercise number 2. Size sa nail, ako pa indicate. Anyways, mag-release mo ko sa laboratory exercise number 2 siguro by Sunday. Ako nang indicate ito specifically. Ang karon lang pag andam lang mo. I think di ni siya dako, gamay ra ni siya. Siguro mga size numero 3 or 2. Ingana. Okay ra?